What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong nagbabagang balita mga kababayan. Nakakabahala po itong balita natin ngayon no mga kababayan. Kung maaari i-share nyo rin po ito sa nakararami upang malaman ang pinaplano ng mga grupo dito kay VP Sara. Ang plano kasi mga kababayan itong sina Franz Castro, Raul Manuel at ang kanilang mga makakaliwang grupo ay gagamitin para itong si Bongbong Marcos at sisihin o ibintang ang sala dito kay VP Sara. Grabe naman yan. Na ngayon two heads in one stone no ang gagawin ng mga komunista at talagang magkakagulo-gulo na. Grabe. Anong klaseng bukas kaya ang sasapitin ng mga ordinaryong mamamayan dito sa mga nangyayaring kaguluhan sa loob ng Malacanang? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. At pakishare na rin po itong video na ito, no? Upang malaman ng nakararami ang plano nila Franz Castro, Raul Manuel at mga komunistang grupo sa balak na itong si Bongbong Marcos, F.A. Liza, at ibintang o isisi kay VP Sara. Hay nako. At yun na nga no mga kababayan, panigurado na ang panalo dito ay ang mga dilawan, no? Pinklawan, na kaalyado ang mga komunistang grupo. Lalo na't ang pinakatakay nila hindi lamang ang mga Duterte, no? Ang mawalan sa kapangyarihan, kundi pati itong bangag na administrasyon. Yan ang napapala ng mga uhaw sa kapangyarihan na habang tinitira nyo ang isa, hindi nyo alam may isang grupo o tao na nagmamanman kung paano patalsikin ang dalawang nag-aaway sa loob ng kawan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Central Committee ng Communist Party of the Philippines had already instructed Franz Castro, Arlen Brosas, and Raul Manuel na mga tatlong aktibong operatiba nila sa party list infiltrating our government at ngayon ay kinakandong at kinakandili at hiniheli-heli nila Martin Romualdez at nila Marcos para gamitin as main operator for the total political paralysis operations versus the Vice President and former President Rodrigo Duterte ay pinakawala na po nila ang kanilang mga itinatago-tago pa sana na grand design of conspiracy. Kasama po si Dilima at mga Dilawan Group, mga oportunistang politiko na sa faksyon ng grupo nila Dilima, Trillanes at Ontiveros. Sila po ngayon ay maglalarga ng panawagan para sa isang formal na impeachment complaint versus Sara Duterte. At gagawin nila ito ngayong araw hanggang bukas. Kagabi pa po sila naghahanda. We have received that information. So, Grabe. ang mga komunista po magiging late attack dogs din susuportahan ng mga Dilawan as complainants. Si Franz Castro ang mag-endorse. Ang complainant may be Dilima or anybody from them. And then ang mag-endorse sa loob, sila Franz Castro. And then nakasalang na po yon. Ang operatiba nila na si Franz Castro, Raul Manuel, at si Arlen Brosas, led by Franz Castro as the lead group operator in behalf of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the NDF, infiltrating and sabotaging our government right now, ay ilulunsad nila ang grand design to remove from power si Sara Duterte. At para mangyari yan, manggagaling kina Franz Castro at sa grupo ng Dilawan ang operasyon pero sasaluin po ng mga operatiba at mga ganid na mga supporters ng Marcos Romualdez political faction. Nakakabahala po ito mga kababayan sapagkat sa pamamagitan nito, magkakaroon ng matagumpay na political operations ang CPP, NPA, NDF na ang duly elected at isang matino na leader ng ating bansa, ikalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno who happens to be the Vice President at may mandato ng mahigit 32 million na mga Pilipinos ay tatanggalin nila sa pamamagitan ng technical and legal operations inside Congress. Ito ngayon ang challenge sa Senado. Papayagan nyo ito, tatanggapin nyo, at mag-convene kayo ng impeachment court against the Vice President? Oh, come on. Sino makikinabang nito? Ito na ang sinasabi natin, na ang makikinabang nito ay ang Marcos Romualdez political faction na ayaw na nilang bumaba sa poder. At maaga pa, inilalatag na nila ang mga pundasyon at mga rekados or mga rekisitos kung paano magkonsentra ng poder sa kanilang kapangyarihan lagpas sa 2028 na mandato ni Marcos Jr. Ayaw na nilang bumaba. At sino ang pinakabalakid dyan? Dalawang tao. Ang una, si Sara Duterte. Bilang duly elected, constitutionally mandated to take over power in case na ang Presidenteng Marcos Jr. na ito ay may mangyaring masama sa kanya. At yun, ang gustong mangyari ng CPP, NPA, NDF na may mangyaring masama kay Marcos at ibibintang kay Sara Duterte. At ang ground nila na nagbabalak si Sara Duterte ng assassination attempt o assassination plan against the President.
At yan daw ay isang malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. At may korupsyon silang idadagdag dito sa unexplained expenditures daw ng Vice Presidente sa 125 million pesos. So makita niyo mga kababayan ang grand design. Patungo ito sa paglubha at paglagapak ng ating bansa. At sino nakikinabang dito? Dalawa lang. Nakikinabang dito ang mga Marcos Romualdez because they can extend power possibly beyond 2028. Mm, Hindi sila mapupuruhan ng mga atake ng dati nilang mga kalaban na traditionally, ito naman talaga ang kalaban ng bansa at ng mamamayan. Ang mga CPP, NPA, NDF at matagal ng kasabwat ng mga komunistang terorista. Itong grupo ng Dilawan, ng mga political opportunist group. Nagsama-sama ito ngayon. Ano naman ang pakinabang dito ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng NDF? Simple lang po. Ang pinanggalingan ko, I've been with this group for more than 20 years. Almost 21 years ako sa kanila. Tuloy-tuloy yan mula ng kabataan ko. Alam ko po ang karakas nila, alam ko ang modus nila, alam ko po ang pagkasindikato nila. Lahat ng kaguluhan at lahat ng mga banggaan pang politika ay magreresulta yan sa pagkalugmok ng ekonomiya. At kapag nagkaroon ng kaguluhan at pagkalugmok ng kabuhayan at magiging unstable ang kalagayan ng ating bansa, papasok sila at mag-agitate ng mga tao para mag-alsa, magrevolusyon at mag-agaw ng kapangyarihan. It is the real direction of the CPP, NPA, NDF. Minimum, magkakaroon sila ng tinatawag na limited power sharing with the Marcos Romualdez faction habang mahina pa ang NPA nila sapagkat pinalugmok ito ng programa na itinayo at binuo ni Pangulong Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Habang mga 10% na lang ang naiiwan sa mga NPA nila out of more than 100 guerrilla front area nila na sa mga 6-7 na lang ang aktibo dito at ang kanilang NPA ay halos hindi na makaagapay sa battlefront losses. Habang binabangon nila sa nila at nakakakuha sila ng pondo sa gobyerno, lalo na sa party list groups nila by the hundreds of millions at nakakapagbili sila muli ng armas at nakapagpupondo sila ng recruitment. Habang mahina ang side ng armado nila, gagamitin nila ang political operations. Which is similarly, nakikita natin ngayon na mayroong kaganapan sa pamamagitan ng conspiracy attacks. nakakatakot yan mga kababayan, na kapag nangyari ang kanilang binabalak, wala na tayong magagawa. Magiging hindi ligtas ng ating bansa at ang mga rebelde at sindikato ang mamamayagpag sa mahabang panahon. Once na nakipagtulungan itong mga komunista dito kina Romualdez, grabe talaga. Versus kay Sara Duterte. Sapagkat si Sara Duterte is the only remaining government official aside from the armed forces of the Philippines na mga matitino pang mga opisyal dyan at naninindigan pa sa pagkakaroon ng decisive victory of the country over the CPP, NPA, NDF. Only Sara Duterte is the single voice among the top national officials right now na patuloy na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at kanyang ipinagpapatuloy ang magandang sinimulan na programa ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte tungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So mga kababayan, gustong-gusto ng komunista ito. Ang kanilang doktrina dyan, anything that is in chaos under heaven is favorable for the revolution. I-translate ko galing yan kay Mao Zedong. Anything under heaven that is in chaos is favorable to revolution. Ang anumang mga kaganapan at kalagayan ng ating bansa na magkakaroon ng kaguluhan sa buong kalawakan, favorable yan sa paglulunsad ng armadong pag-aalsa at revolusyon para mag-agaw ng kapangyarihan. Pero hindi pa nila kaya ang armadong revolusyon on a nationwide scale. Ang kanilang tinatawag na bogus na people's war ay wala na. So ang kanilang attempt is to do limited political power sharing with the Marcos Romualdez faction. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating manindigan. Ngayon, ang title natin, ang sabwatang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, kasama ang mga dilawan na mga oportunistang politikong nagpasadsad at nagpalugmok sa ating gobyerno dahil sa kanilang bulok na pamumulitika at hindi nila inayos ang gobyerno, ay nagsasama-sama ngayon itong mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF and their urban operatives sa mukha nila Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel at iba pa nila mga kasabwat na mga urban infiltrators in the likes of their front organizations like Bayan Muna, KMU, Anak Bayan at iba pa. Kasama na nila ang paksyon ng Marcos Romualdez para durugin ang natatanging pag-asa natin sa kasalukuyan under the political system ng ating bansa na magpapatuloy sana ng good governance. Sino yun? Si Sara Duterte po, ang ating tinutukoy mga kababayan. Kung kaya, ngayon, sa Grabe araw na ito, talaga. maghanda po tayo mga kababayan sapagkat
nagpalabas po ng statement nung nakaraang araw ang Armed Forces of the Philippines at nananawagan sila na magkalma ang taong bayan. At kailangan daw respetuhin ang konstitusyon. At pinapanawagan ni General Bronner, the current Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, na huwag magpadala sa political situation o anumang political na panunulsol ang Armed Forces of the Philippines at kailangan manindigan ito bilang professional organization na sumusunod sa saligang batas at sa chain of command. Magandang pakinggan, pero kulang ang binanggit ni General Bronner. Pwedeng mangyari lamang po yan, General Bronner, na ang taong bayan ay sumunod sa saligang batas, sa konstitusyon, at sa ating pagkilala sa Armed Forces of the Philippines kung matino po, maayos ang ginagawa ng namumuno sa ating pamahalaan at sa buong estado. Right now, General Bronner, undeniable po mga kababayan na may problema sa liderato ng ating bansa. May problema ang buong mamamayan. Nagkakaroon tayo ng malubhang political crisis sapagkat ang gobyerno ni Marcos ay incompetent para kontrolin ang abuso at mga pagsaklam at mga panggigipit at mga overreach or hindi mapantayang abuso sa poder ng kanyang pinsan. Nagkaroon tayo ngayon ng political crisis because ang Kongreso, pinababayaan din ito ng Senado, hindi nila ito tinitingnan or tinitingnan lang nila at wala silang ginagawang pagsita, not even in the privilege speech, ang ginagawang panggugurgor, pangkakatay at mga abuso sa kapangyarihan ng lower chamber of Congress, ang tinatawag nating House of Representatives. Naging sobra-sobrang poderoso po mga kababayan. Itong kay Martin Romualdez na grupo, sa ilalim po sa nakasalukuyang gobyerno ni Marcos, mas poderoso pa sa presidente. Itong ginagawa ni Martin Romualdez na pag-abuso sa konstitusyon, paglabag sa batas, at mga paglapastangan sa karapatan at kagalingan at kabutihan ng mga mamamayan. Ito ang hindi natin matatanggap mga kababayan. Kung kaya tayo nag-live sabay-sabay sa Facebook at ganoon din po dito sa ating YouTube channel. So klaro tayo nagkaroon tayo ng crisis sa politika sapagkat ang pretension or ang pagkukunwari ni Marcos na siya ay mabait ay hindi totoong mabait. Siya ay numero unong konsentidor at agitator ng kanyang pinsan na abusador na si Martin Romualdez, kung saan sila ay nagkokonsentra ng poder na parang mas mataas pa sila sa konstitusyon. At gusto nilang sirain, tanggalan ng otoridad at atakan ng tudo-tudo at supilin ang kapangyarihan at otoridad ng Vice President at ng opisina nito. Sino po ang nagkokonsente at nagtutulak na gawin nila Martin Romualdez at Tama no mga kababayan, magpahanggang ngayon tikumang bibig nitong si Bongbong Marcos at wala siyang comment ni isa sa mga nangyayari kay VP Sara. na mga alipuris nilang kasama ang mga komunistang terorista sa loob ng Kongreso ang lantarang pangbabastos at pangbabalahura at pangtatarantado nila, pananarantado nila sa kay Vice President Sara Duterte at sa opisina nito. Walang ibang nagkukonsente niyan kundi si Marcos. So it appears now that there is a crisis in the balance of powers in the government because si Martin Romualdez na Speaker of the House lang ay kayang umabuso ng poder, konstitusyon at kapangyarihan nang walang pwedeng sumita at pumigil sa kanya. Not even the President. Mantakin mo si General Torre, CIDG yan ng PNP. Ang CIDG or ang Criminal Investigation and Detection Group ay ginagamit yan sa mga high-level criminals na operations. High-level anti-criminal operations yan. Mantakin mo siya ang mag-serve ng order ng House of Representatives na inilabas ni Congressman Chua at ng kanilang Sergeant at Arms na si Retired General Nap Taas, ay samantalang hindi siya under sa House of Representatives. Yun ang tanong ngayon. At walang ibang nagpunto di vista nito ng violation of chain of command na ginawa ni General Torre ng CIDG, itong si Diwata, na atat na magpasiklab, parang gusto niya ma-appoint na kaagad as Chief PNP next to Marbil. Ay ang nag-point out po ng ganitong abuso ng House of Representatives sa kanilang pangingialam sa operations ng mga pulis at gamitin ng pulis para mag-abuso sa kapangyarihan, ay walang ibang nag-point out kundi si Retired General Fillmore Escobal. 3-star general po ito, si General Fillmore Escobal. Ay 3-star general. Ito po ay nag-retired na Lieutenant General, class 1991 sa PMA yata ito. Si General Fillmore Escobal, a very good friend of mine. At dating itong naging regional director ng PNP sa Davao. Kilala ko po ito, magaling, matino, matalinong police po ito at officer. At graduate ng PMA. Sinabi niya, the chain of command of the PNP, bagamat ito ay isang civilian organization in nature, ang chain of command ng PNP ay nagmumula sa presidente bilang commander-in-chief ng all armed forces sa Pilipinas, including especially the armed forces of the Philippines. So pababa sa presidente, ang supervisory agent ng presidente para sa PNP ay ang DILG secretary. Klaro tayo
Kasi hindi man pwede direkta ang presidente ang palaging nakatingin sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, including the security sector. So from the president, it should be the DILG that should have supervisory or direct supervisory authority sa PNP. Ang tanong, did John Vic Rimulya, the DILG secretary appointed by or designated by Marcos, accepted and consented na igamitin ang CIDG para sa operation na kuhanin sa St. Luke Hospital at ipakitang gilas ang poder ng PNP kay Atty. Soraya Lopez, who happens to be an undersecretary of the government in her capacity as chief of staff to the office of the vice president. Bakit hindi pwedeng ang sergeant at arms ng Kongreso ang gumawa niyan? Bakit kailangan CIDG? Which is only used, Arnold D. Cas, more power ka, Eric. Thank you, Brother Arnold. Thank you for joining live. Nakita kita. Babayan ko yan. Ha? Proud ako dyan. Pamilya ng security. Nasagot ko na naman yung issue nung huli nating Facebook, no? Tungkol doon sa, ano pa yung aking topic last time, hindi ko na maalala. Pero ngayon, sinasabi nila na, yun nga daw, nagbanta raw sa buhay ng ating presidente, ang VP Sara. Well, hello, hindi nyo ba napakinggan ang sinabi? Ang sabi niya, pag ako pinatay, meron na siyang kinausap na patayin ang presidente, si Lisa at si Speaker. Hindi po yung pagbabanta. Bakit? Kasi yung krimen na grave threats o yung pagbabanta na pumatay, dapat merong intent. Meron talagang intensyon na pumatay. Pero nakita nyo naman, nasa ng intensyon kung ang order na pumatay, kapag siya mismo ay pinatay. Di wala. Kumbaga, yan ay talagang pananalita dahil siya ay galit, yan ay sakop ng malayang pananalita, at kung totoo man yan, at yan ay na-implement, ibig sabihin, ma-assassinate din ng Vice President. So paano mo pa mapaparusahan ang nag-utos na patayin yung presidente, ang Lisa Araneta, at ang speaker kung patay na rin yung nag-utos? Diba? Talaga naman pong yan po ay dala ng damdamin, at kung talagang totoo yan, yan ay self-defense. Dahil yan naman ay mangyayari lang kung siya mismo ay pinatay. At alam niyo ba ho, merong vlogger na si Sas na nagsabi na hindi na inisin na publiko ni VP Sara, at ito ay kukumpirmahin ko sa kanya, na meron talagang nagtangka na pa siya ay patayin. Ewan ko ba, siguro ayaw lang talaga ni Inday Sara na siya ay pag-usapan, no? Pero talagang ako, naniniwala ako dyan. Dahil talaga namang alam niyo naman, balakid sa Marcos administration itong VP Sara na ito. No? Kaya ako, mas matindi talaga ang threat kay VP Sara, at yung sinabi nga niya na meron ng nakausap siya para sa presidente, kay Lisa, at Kung hindi niyo po alam mga kababayan, di ba nabalita dati na ang Office of the President o si Bongbong Marcos mismo ang magtatalaga ng mga security dito kay VP Sara? Napabalita pala mga kababayan na isa sa mga security na nilagay ng Office of the President, tinakang gurgurin ito. Ngunit hindi lamang binalita sapagkat news blackout nga. kay Martin, ayan ay kung siya ay papatayin din, at napatayin na. Diba? So sa akin, imposible naman yan na maparusahan si VP Sara kung na-implement yan. Dahil ibig sabihin, pinatay na si Inday Sara. Impossible crime ang aking tawag dyan. Okay? Pero, ang hindi pinag-uusapan ngayon ng mainstream media, ang mga exposés ni VP Sara, na importante yan. Dahil tandaan ninyo, sabay silang nangampanya under unit team. At nagsama rin sila ng mahigit kumulang 6 hanggang, hindi, taon pala, kasi bago naman sila nabiyak, tapos naman ng 1 taong panunungkulan bilang education secretary itong si VP Sara. So halos mga, sabihin na natin, 2.5 taon na napakalapit na samahan. Sa akin, ang unang-una talagang nashock ako, yung kanyang sinabi na pinadalan pa siya ng video ni First Lady para sabihin, ito yung taong magbibigay sa'yo ng pera. At ang pagkakaintindi ko, yung mga pera na nasa white envelope kasi hindi tinanggap ni VP Sara. Pinamigay niya sa mga tao niya sa DepEd. At bakit? Ang sabi ni Lisa Araneta, itong taong to, hindi ko alam kung lalaki o babae, basta pinakita lang, sinabi lang daw niya na pinakita yung tao. Bakit mamimigay ng pera? Kasi interested sa mga kontrata sa DepEd. Ang duda ko, long time supplier na yan ng DepEd, para hindi siya mapalitan, ayun, nag-iintriga. Naniniwala ba kayo na si Lisa Araneta ay wala rin natanggap? Hindi ko alam. Pero hindi ako maniniwala na wala rin. Hindi ko naman sinasabi na meron din, no? Pero the chances are, bakit siya nag-refer ng taong ganyan kay VP Sara? At bakit sa narinig ko, talaga nagdi-deliver ng pera pero hindi tinatanggap ni VP Sara, pinamimigay. Dahil yan ay utos ni First Lady. Ma'am Senator Pia Cayetano, bilang head ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ba dapat imbestigahan natin to? O pangalawa, ito pa ng pangako ni PBBM sa mulat-mula na 20 pesos na bigas, alam niyang hindi niya madideliver. Kaya galit na galit ang VP Sara at sinabi, piniay pa siya, sinungaling ka. Correct. Kasi alam naman pala ni BBM, bago niya Umasa ginawa yung ang pangako taong na yan, bayan. na imposibleng madeliver. So ano nga naman ang tawag mo sa tao na nangangako na alam niya hindi niya madideliver? Di sinungaling. Napakasamang pagsisinungaling yan. Kasi talagang tinaas natin yung pag-asa ng taong bayan na maipapababa ang presyo ng
ng bigas sa ilalim ng unit team, alam naman pala niya, imposible. Siyempre, galit-galit siya diyan. At siyempre, yung pangatlo, yung mga korupsyon ni Martin Romualdez. Alam nyo, bagamat si Sas ang nagsabi dyan at nag-post ng decision mismo ng Delaware Court na talagang merong ebidensya na para ma-impluwensyahan di mo mga maestrado, ay may mga suitcases na dala-dala na ibinigay kay Martin Romualdez. Ang problema dyan, hindi natin alam kung ano yung suitcases. Pero hanggang ngayon, hindi yan tinatanggi ni Speaker. At yan ay kabahagi ng isang court decision. At ang pagkakaintindi talaga ng hukuman na yon, ang laman ay pera. So hindi na bago yan. Ang unang nag-report yan, isang periodikong hapon. Pero napagtataka ako, bakit hanggang ngayon walang imbestigasyon ng ombudsman? Ang ombudsman, motu proprio, o pwede na niyang imbestigahan yan. Hindi ba napakalaking issue yan na ang nag-report pa niyan ay Japanese media? Laban sa mga panahon na yun, kongresista, at kung hindi ako nagkakamali, siya ay majority floor leader ng mga panahon na yun, kaya influential. So yan yung pangatlo niya na revelasyon. At siyempre, ang pang-apat na revelasyon, abay, wala palang accounting ang pag-receive ng mga campaign funds. Ang sabi nga niya, nagrereklamo raw itong si Speaker sa kanya na ang perang natatanggap na kampanya hindi linalabas ng mag-asawang Marcos. At ito namang si Martin Romualdez, nung siya nagreklamo ng ganyan, pinayagan naman ni Inday Sara na lahat ng gusto magbigay sa kanya, kunin niya ng kunin. At walang accounting kung magkano yan. So alam niyo po sa batas, lahat kaming tumakbo ay merong SOCHE, yung Statement of Campaign Expenditure and Contribution. Tignan natin kung ito ba ay idineklara sa SOCHE. So ang tingin ko nga, yung dineklara ni Presidente na napakababang halaga, hindi po totoo yun kasi talagang bilyon-bilyon para manalo ka ng Presidente. Pero napakaliit ang halagang dineklara niya sa SOCHE. Siguro ipopost ko sa Facebook ko kung magkano yung halagang sinabi di umano na ginastos ng mga Marcoses sa kanilang eleksyon at ang konteksto niyan is magkano ba talagang pumasok dahil parang walang sense of accounting. At yun nga, ang sabi ni Inday Sara, pati yung mga gusto magbigay sa kanya, pinatanggap niya at wala nang accounting. Hindi natin alam kung magkano talaga ang nakakubra at magkano nagastos. Hindi pa lahat ng bagay yan dapat maimbestigahan. Dahil yan ay gawain ng pinakamatataas na opisyales. Oo, hindi nga opisyales ng gobyerno ang Lisa Araneta, Marcos. Pero noong sinabi niya na may magbibigay ng pera, siya ay First Lady na. Nanalo na eh. Nakaupo na sa DepEd ang VP Sara eh. So ibig sabihin niyan, meron pa rin paggamit ng impluwensya bilang First Lady. Hindi mo pa rin yan masasabi na yan na hindi krimen. Sa tingin ko, krimen pa rin yan dahil wala namang magbibigay ng pera at the behest ng First Lady. Kung hindi siya First Lady, syempre, di ba? At hindi rin natin alam kung ano yung mga kontrata na yan. Pero dapat siguro, busisiin. At yan talaga ang dapat binubusisi ng ating Kongreso in the exercise of their oversight function. O di naman kaya, ng Ombudsman. So nandyan na yan, nadeklara na yan, sana naman po, hindi mabaon sa limot. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.